Six digits in freelancing? Totoo nga bang pwedeng mangyari? Come, work and play with me, Sir Tammy na laging happy at busog ang Tammy. Ang pag-uusapan natin ngayon, six digits in freelancing, posible nga bang mangyari? Posible, pero talagang dadaan ka sa butas ng karayom. Ikaw, Sir Tammy, naka six digits ka na ba? Kasya ba ako sa butas ng karayom? Okay, so sabi ko nga, posible yan, pero katakot-takot syempre na rejections ang pagdadaanan mo sa mga interviews, mga courses yan na pag-aaralan mo, paulit-ulit para ma-master mo, at mga client handling, yung mga multiple client sources, no? And then, health check, always check mo yan kasi mahirap laging magpuyat. At saka, syempre, never-ending motivation to keep going and to love what you do and to be multi-passionate. May times na gagawin mo yung mga bagay na hindi mo naman hobby or interest, pero ilalaban mo kasi gusto mong umusad ang profession mo, yung career mo sa freelancing. May mga fields din na talagang six digits talaga ang mga sweldo nila. Like mga online virtual lawyers, meron ganon. Meron mga information technology na ganon talaga. Virtual, like video editing. Meron din yung mga virtual accountants, mga medical VAs, napakadami pa nila. Okay? So, tandaan lang natin na wala namang garantisado. Okay? Lahat, ikaw ang sasagot. Okay? Lahat, ikaw yung mag-check kung kaya mo ba, kung kakayanin mo ba, or kung ilalaban mo ba hanggang sa huli. And, huwag magpapadeceive. Okay? Maraming sinasabing malalaking offer, pero hindi ba scam yan? Check natin lagi yan. Lagi tayong gagamit ng common sense, ng research, at higit sa lahat, discernment, pakiramdaman mo. Okay? And then, dun ka sa meron kang peace of mind, yung hindi toxic. Kasi freelancing nga siya eh. Kailangan meron kang freedom.